Okay. Hello, my dear. Collective reading. Let me see. Yung nararamdaman ko ngayon na energy is more on parang meron kang gustong gawin or meron kang, alam mo yung energy, my dear, na you are very active. Like you wanna do something pero parang hindi mo alam kung paano mo gagawin yung bagay na yon. Okay? And actually, ang gulo nung energy kasi parang ang daming naglalaro sa isipan mo, posible. Okay? Daming naglalaro sa isipan mo, my dear. Ang daming gumugulo, okay? Nag-tune in ako sa energy na nasa kumbaga nasa hangin, nag-harvest ako ng energy, okay? Meron kang gustong gawin pero ang daming gumugulo sa isipan mo. Let me see, tingnan natin. Gusto ko malaman bakit ganito yung energy na nasasagap ko. Why? What is the reason behind this energy? Let me see. The Three of Swords. Hindi ako nagbabasa ng reversal. Sige, reversal. Babasahin ko parehas, upright at saka reversal. Yung nakukuha ko na energy ngayon na naka-reverse at saka ng energy ng naka-upright, i-combine ko parehas, my dear. May kinalaman sa heart. Sabi dito, my dear, meron something sa'yo na dapat mong i-let go. Ibig sabihin, parang ang nakukuha ko is more on parang alam mong hindi tama pero ginagawa mo. Alam mo na it's more on parang hindi lang ikaw yung nasasaktan. Kumbaga parang may nasasaktan pa na iba tapos nasasaktan ka rin. Parang ganon. Siguro, nung umpisa, akala mo ikaw, kumbaga parang akala mo siguro immune ka. Yun ang nakukuha ko, my dear. Akala mo siguro immune ka, akala mo siguro hindi ka maapektuhan ng energy na to. Pero habang tumatagal, nakakaapekto na rin siya kung paano ka nabubuhay araw-araw. Yung energy niya, my dear, is more on parang akala mo you are in control with the situation. Akala mo kontrolado mo na lahat. Pero parang mayroong nagbabago. Nagbabago yung ihip ng hangin and nararamdaman mo ngayon, my dear, is yung energy na yon, yung pain na yon, yung parang kakaibang pain, kakaibang distraction, my dear, sa energy ng Three of Swords. Ang daming energy dito sa energy ng Three of Swords. Basta ang nakukuha ko, my dear, is more on parang kailangan mong, alam mo parang kinakailangan mong i-let go, kinakailangan mong umalis, kinakailangan mong gumawa ng change, kinakailangan mong gumawa ng transformation. Kasi, para kang nasa isang lugar, my dear. Okay, na parang akala mo, okay ako dito. Like, kahit meron ka na nakikita na something na mali, okay ako dito. Kaya ko to. I can manage this. Pero ang energy kasi ngayon parang okay, hindi ko na siya makontrol. Nung una siguro nakokontrol mo, my dear. Nung una parang okay, sumasayaw ka sa tugtog and everything na ma-manage mo. Pero this time parang hindi mo na talaga siya nakokontrol, my dear. Nagiging out of control na siya. And ang reason, my dear, kung bakit siya nagiging out of control is because nagdadala siya ng sobrang pain. Yung pain na yon, yung sakit na yon, yung kirot na yon, yung hapdi na yon, my dear, yun yung parang gumagapang sa buong katawan mo and yun na nagko-cause nitong napakalaking distraction to the point na meron ka mga bagay na gusto mong gawin pero nandun ka na, my dear, sa point na hindi mo na alam kung gagawin mo ba or hindi. Sa energy ng Three of Swords. Okay. Dagdagan natin.
pakidagdagan yung energy ng Three of Swords. We have here the Ace of Wands and the Six of Wands. Okay? Kusa nag-flip. May humaharang, my dear, sa success mo. And sinasabi dito, my dear, para maging successful ka, kinakailangan mong gumawa ng isang napakalaking change. Pero nililinaw dito, my dear, that you don't need to change kung sino ka at kung ano ka. It's just more on parang, kung makikita mo kasi dito sa energy ng Six of Wands, my dear, merong involved na ibang mga tao. Kung walang na-involved na tao dito, naging plain lang lahat ng card. Sasabihin ko sana dito, my dear, na you need to change something sa'yo. Pero dito kasi, my dear, sa energy ng Six of Wands, okay, this is energy of success. And there's a tendency, my dear, kung makikita mo kung anong itsura dyan ni Six of Wands, talagang parang, alam mo yung typical na parang, pleasing na energy, yun na nakupokus more on parang people pleasing na energy, something like that. Na parang you want to prove sa tao na parang you are successful or parang meron kang narating or parang meron kang na-achieve or something like that, okay? Pero sa totoo lang is more on parang wala naman talaga silang pakialam. Walang pakialam ang tao kung meron kang narating or meron kang malaking bahay ngayon or kung you're successful. Isa lang ang alam ko, my dear, magkakaroon ng pakialam ang tao sa'yo pag napapakinabangan ka. Pero maski anong flex ang gawin mo sa social media or kahit saan, hanggang hindi sila naambunan ng mga bagay na meron ka, you will not get their approval. And kung ibabalik natin sa energy ng Three of Swords, I think, di ba sinabi ko kanina, akala mo all this time kontrolado mo yung nangyayari sa paligid. And ito siguro yung isang bagay na hindi mo masyadong na-realize. Na yes, pwede mong ipakita sa mga tao na okay, may nararating ka, yes, you have job, yes, you are successful, so on and so forth. Pero there's a tendency, my dear, na baka yung backfire din ang nasa iyo. Kasi hindi ka magkakaroon ng Three of Swords dito, my dear, kung totoong successful ka. Baka ang nangyayari sa iyo, my dear, is you are pretending to be successful. Nagpapanggap ka na successful ka. Pinakikita mo sa tao na you are successful kahit na hindi naman. And yes, for a certain time, for a certain period, napapaniwala mo yung tao. For a certain time, for a certain period, they are on your side. Pero guess what? Sabi ko nga kanina, hanggang wala silang napapakinabangan sa'yo, magpipaid at magpipaid yon. Lalo na kung hindi naman totoong love yung pinapakita nila sa'yo. Like, kinakausap ka lang nila, like nandiyan lang sila, like nilalike lang nila yung mga post mo or nagko-comment lang sila or something because of their expecting and hoping na one day, mabibigyan sila ng something na meron, kung ano yung meron ka. Pero dito, my dear, ha, tanggalin muna natin yung energy na yon. Let us just focus dun sa energy na meron kang kinakailangan sa energy ng Ace of Wands. Meron kang kinakailangan baguhin sa energy ng Ace of Wands. You need to change something. Okay? Pero may success ka na over here. Like, if you are watching this, you are born to be successful. If you're listening to this, you are born to be successful, na maabot mo yung mga bagay na gusto mong maabot, pero meron ka ditong something, meron kang kinakailangan ditong i-let go. Let me see. We have here the energy of the Seven of Cups. Nabubulagan ka. Okay, yun na nakukuha ko dito. Nabubulagan ka sa totoong ibig sabihin ng success. Kasi yun ang pinasok ng, ayoko magsisi ng ibang tao, my dear, pero siguro yun ang nakuha mo na energy. Na pag meron kang Louis Vuitton or meron kang coach or meron kang ganito or meron kang ganyan, consider as successful ka na. Okay?
na pag maputi ka at makinis ka, ibig sabihin successful ka na. Guess what? Sa Manila, nung nagpunta ako sa Manila, meron ako nakitang isang babae nasa ilalim ng tulay, napakaganda at may potential, my dear, na makinis ang balat, konting hilod lang at konting kuskus lang, pero guess what? Nasa ilalim siya ng tulay. Maganda siya. Yun nga lang, palaboy siya. Hindi masusukat ang yaman ng isang tao or ang success ng isang tao based sa kulay niya, sa kutis niya, sa damit niya. Okay, kasi meron ako mga nakilalang tao na as in like naka-tsinelas lang, naka-short lang, and naka-white t-shirt lang, naglalakad lang sa kalsada, pero may milyon-milyon sa loob ng kanilang mga bangko. And I think, my dear, napapanood mo to is because para makilala mo yung sarili mo. At makilala mo kung ano bang klaseng success ang dapat ini-implement mo sa sarili mo. Kasi sa energy ng Seven of Cups, nabubuhayan ka ng illusion. Pwede kang matira sa maliit lang na bahay, my dear, and you will be considered as mayaman. Pwede kang matulog sa sahig or sa banig, pero mayaman ka. Kasi nowadays, my dear, napansin ko lang na ang success is nakabase sa itsura ng tao. Na pag dumaan ka tapos may suot-suot ka na luxury bag or something, ang dami kong kakilala, my dear, ang dami kong na-encounter, my dear, na tao na mukhang mayaman, may kotse, pero baon sa utang. I think this is the time, my dear, na isipin mo na ginagawa mo to para sa sarili mo, hindi para sa mga tao sa paligid mo, hindi para sa masasabi nila, hindi para sa opinion nila, hindi para sa gusto nilang makita sa'yo. Kasi baka nililihis ka lang nila ng landas. Like, dapat ganito ka kasi ang mga mayayaman may ganito, ang mga mayayaman may ganyan, may ganon. Hindi lahat ng mga mayayaman may ganito. Okay? I watched this one interview, my dear, sa US, okay? Na sabi nitong matandang babae, sabi niya, kahit saan ako magpunta, ay sabi nung interviewer, balita ko wala ka daw cellphone. Sabi niya, yes, that's true, wala akong cellphone. Wala ka rin daw laptop. Sabi niya, yes, wala akong cellphone, wala akong laptop. Ang sabi naman nitong yes, wala akong cellphone, wala akong laptop, pero meron akong Lamborghini. Ibig sabihin, my dear, it's really hard to explain. It's really hard to explain. It's more on parang, hindi porkit hindi mo nakikita sa isang tao yung isang bagay, hindi ibig sabihin, hindi siya mayaman. Or wala siyang pera, or wala siyang narating sa buhay. Yun ang gusto kong sabihin, pero it's really, really hard to explain. Okay. Pero may something dito, my dear, na pumipigil sa'yo para maging successful ka. Posibleng the way you spend, paano ka humawak ng pera, kung paano mo ini-introduce yung sarili mo sa mundo. Posibleng baka binabalot mo yung sarili mo ng mga magagandang gift wrapper, pero sa loob, ang laman naman is like tagbebente na gift, okay? Something like that, okay? Maging ano ka, my dear, maging regalo ka na maski nakakarton lang or maski newspaper lang ang balot, pero pag bukas mo, worth it yung nasa loob. 'Di ba? Hindi yun napakaganda ng balot, napakasosyal ng balot, okay? Pero pag bukas mo, ang laman sa loob ay tagbebente lang na, 'di ba? Nagsiset lang ako ng example lang, hindi ako namamaliit, like, 'di ba? Wala akong minamaliit dito, wala akong dina-downgrade na energy. It's just more on setting the energy na nakukuha ko dito sa lamesang ito. Na hindi mahalaga kung ano yung nakikita ng ibang tao. Ang mahalaga is kung ano yung nangyayari sa'yo personally sa loob mo. Totoo ba na nakakaangat-angat ka sa buhay? 'Di ba? Kasi parang nakukuha ko this more on faking. Kung hindi ka successful ngayon, my dear, kung hindi ka pa, wala ka pa diyan sa tayog ng tagumpay na yan, my dear, baka kailangan mo to. Kasi baka everything na nagkakaroon ka ng pera, bibili ka kaagad ng ganito, bibili ka ulit ng ganyan, bibili ka ng gano'n, bili, hanggang sa wala na natitira sa'yo. Bili ka ng bili ng mga bagay na walang katuturan at walang kakwenta-kwenta. Okay? So let me see, my dear. Ilang minutes na tayo? 16 minutes. I'm very, very sorry.
Okay, sa bagay collective naman to, maski mahaba, okay lang. We have here the energy of the Hierophant, spiritual awakening. Ginigising ka, my dear. Ginigising ka ng ating buong may kapal sa energy ng Hierophant, okay? It's just more on, hanapin mo, my dear, yung totoong magpapasaya sa'yo. Hindi yung magpapasaya sa ibang tao. Hanapin mo yung mga totoong magpapasaya sa'yo. Yung totoong magbibigay talaga ng yaman sa'yo. Kasi, ang lakas ng energy, my dear, na nakukuha ko dito, na nagmumukha kang mayaman, nagmumukha kang nakakaangat-angat sa buhay, my dear, because of your faking it. Pinipake mo siya, my dear. Yes, may pakialam kami kung mayaman ka. Kung pinapakita mo sa social media na nakakaangat-angat ka sa buhay or something, yes, may pakialam kami. Kasi tinitingnan namin kung paano ka namin mapapakinabangan in the near future. Kung mauutangan ka ba namin, yun lang yun. Huwag ka masyadong mag-isip, my dear, na, ay, okay, you will get our respect. No. Kasi pag hindi namin nakuha, my dear, yung gusto namin sa'yo, iiwanan ka rin namin. Kasi bakit? Mangungutang lang ako ng 100, hindi ako napautang. Kasi wala ka naman talaga ipapautang. Maganda lang ang damit mo pero wala kang papautang. Nagas mo ibig ko sabihin? Maganda lang ang damit mo, dear, pero wala ka naman talagang ipapautang. Kasi wala ka naman talagang pera. At saka ang hirap ng ganyan, my dear. Pag hindi mo na kayang i-maintain yung situation, tapos ang tanging available lang na trabaho is, for example, gasoline boy. O hindi ko binababa ha. Kasi pinapakita mo sa tao, CEO ka, may-ari ka ng kumpanya eh. Ang available na lang na trabaho, gasoline boy or gasoline girl o tendera sa palengke. Maski may available, my dear, na trabaho para kumita ka ng pera, hindi mo igagrab. Kasi bakit? Masyado ka nang kinain ng ego mo, my dear, na okay, pinapakita ko sa mga tao na CEO ako, na may pera ako, na mayaman ako, tapos makikita nila ako, baka magpunta sila sa palengke, makikita nila sales lady lang ako. Ano naman ngayon? I think, my dear, you need to change it ngayon pa lang. Habang may oras pa, baguhin mo. Kung hindi ka naman talaga totoong CEO, tigilan mo yan. Once again, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. We have here the energy of the Six of Wands. It's about time, my dear, na gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Yung mga pangarap na gusto mo noon pa. Gusto mo maging mayaman, gusto mo maging successful. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, my dear, nakatadhana ka maging mayaman. So, umpisahan mo ngayon, my dear, sa tamang landas, sa tamang daan. Kasi, posible, my dear, na baka all this time, pakiramdam mo, ginagawa mo na yung pangarap mo. Ito na yung dream ko, ito na yung pangarap ko, pero nasa maling daan ka. This is a wake up call sa iyo, my dear. Natahakin mo yung tamang daan. Okay. Gawin mo yan para sa iyo, my dear. We have here the energy of the world card. Congratulations sa mga makaka-absorb ng energy na to. Congratulations sa lahat na makaka-absorb ng energy na to, my dear. You will be successful. Yayaman ka, my dear. Kung madadigest mo tong reading na to, my dear, yayaman ka. You will be happy. You will be happy. You will be contented. As in, tuloy-tuloy yung blessing mo, tuloy-tuloy yung success mo, my dear. Kung maiintindihan mo tong reading na to. Pero kung hindi mo naman maiintindihan, my dear, ibig sabihin hindi para sa'yo to. Wag mong ipilit. Ha? Wag mo ipilit. May success na parating sa'yo, my dear. Especially kung nakaabot ka ng ganito kahaba. Ganito, umabot ka sa part na to, my dear. May success na parating sa'yo. We have here the energy of the Page of Wands. Start mo yan. Kung ano yung bagay na gusto mong gawin, gawin mo yan. Huwag mong isipin kung anong sasabihin ng ibang tao. Huwag mong isipin kung ano yung magiging reaction nila. Gawin mo, my dear, kasi it will be beneficial para sa'yo. Okay? For example, nag-post ka nung isang araw, nagda-travel ka sa kung saan man yan, sa Bahamas or sa Italy or sa New York kasi social climber ka eh. 'Di ba? Go. Pero ngayon kinakailangan mong magtinda ng isda. Gawin mo. Gawin mo. Kung pakiramdam mo kinakailangan mo magtinda, kinakailangan mo magnegosyo, kinakailangan mo mag-apply, gawin mo. Huwag mong isipin kung ano ang iisipin ng ibang tao tungkol sa'yo. As long as kumikita ka ng marangal na pera, go. Sasabihin na ibang tao,
Akala ko ba mayaman yan? Akala ko ba abroad yan? Akala ko ba wala kayong pakialam? Buhay ko to. Ako ang magpapatakbo. Puro lang kayo comment ng comment. Puro lang kayo pakabig ng pakabig. Kinakaibigan nyo lang ang isang tao nang dahil merong narating sa buhay. Mga user-friendly. Let me see, my dear. Start this. Gawin mo yung mga pangarap mo, my dear. Umpisahan mo. You are born to be successful. We have here the energy of the Ten of Swords. Tama na yan. Tama na yung pag-overthink. 2026 na, my dear. Tama na. Okay? Wala tayo sa panahon ng kopong-kopong sa ibang country, sa ibang bansa. Wala silang pakialam sa'yo. No? Magkargador ka man dyan, magbabasura ka man dyan. Wala silang pakialam sa'yo. Okay? Gawin mo kung ano yung mga bagay na makakakontribute sa buhay mo na makakapagpaunlad sa'yo. Hindi para magpapaunlad ng mga mata nila. Wala tayong pakialam sa mga mata nila. Yung ikaw ang priority dito, my dear. Akala mo kontrolado mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid o tingnan mo nagiging out of control na ngayon. Kasi bakit? Baka wala ka ng pang-maintenance. Baka hindi mo na mapapanindigan, my dear, yung kasinungalingan na ginagawa mo sa mundo. Na you are okay, that you are fine. Baka hindi mo na kaya mapanindigan yan. Walang masama, my dear, sa pagiging mahirap. Walang masama kung naunahan ka ng kaklase mo nung grade 6 ka o nung high school ka or yung mga kabatchmate mo nung college is all successful na tapos ikaw hindi pa rin. Walang problema doon. To the point na magkakaiba kayo ng pangalan, ibig sabihin magkakaiba kayo ng kapalaran. Bakit ikinukumpara mo yung sarili mo? Doktor na si ganito, nurse na si ganito, si ganyan, si ganito. Walang may pakialam sa kanila, my dear. May kanya-kanya din silang struggle sa buhay. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa ibang tao or nakita mo si ganito ganyan, si ganito ganon. Oy, paniwala ka sa akin. Bawat tao sa mundo, my dear, may kanya-kanyang baho, may kanya-kanyang struggle. So it's better mag-focus ka na lang sa sarili mo, my dear, kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Kasi based dito sa reading natin, masyado ka nagpi-people pleasing. Kailangan mapatunayan mo sa tao na meron ka ng narating. Kailangan mapatunayan mo sa ibang tao, paano yung sarili mo? Paano ka? Masaya ka ba? Last card. We have here the energy of the Seven of Swords. And the Empress. Sa energy ng Seven of Swords, my dear, possible na meron din mga tao, my dear, na gusto kang isabotage pero wala tayong pakialam doon. Gawin nila yung gusto nilang gawin. Basta ikaw, my dear, you learn how to close your mouth and work in silent. As long as wala kang ilalabas sa public, as long as hindi nila alam kung ano nangyayari sa'yo, maski ano pang hidden agenda nila, my dear, kahit i-evil eye ka pa nila, kahit ipakulang ka pa nila, or kung ano man ang gusto nilang gawin, my dear, hindi sila mangyayari as long as you keep your mouth shut. Kaya nagmamanifest yung mga evil eye na yan because of you're trying to show to the world kung ano yung mga bagay na meron ka. Pero kung isasarado mo, my dear, yung bibig mo at ititigil mo yung kapopost ng mga bagay na meron ka, or patunayan ng patunayan sa ibang tao na okay ka at successful ka, matitigil din yung evil eye na yan. Okay? Parang ikaw, my dear, yung nagbibigay ng way para magkaroon ng evil eye. For some of you, my dear, possible na nagiging paranoid ka na rin, my dear, na parang meron kumukulam sa'yo or parang meron nagsasabotage sa'yo, my dear. Pero once again, my dear, sabi ko nga, naging out of control na yung situation. Naging out of control na. Akala mo kontrolado mo yung sitwasyon pero naging out of control na yung situation. So baguhin mo, my dear, baguhin mo. Starting from today, mag-start ka ng mga panibagong bagay and stop posting it, stop sharing it. Okay? Tigilan mo na yan. Tigilan mo yan. Kung wala naman yan, kung gusto mo, my dear, mag-post na mag-post at hindi mo matigilan talaga mag-post na mag-post, maging content creator ka. Para kahit paano binabash ka, hinihate ka, sumasahod ka. Okay? So, my dear, hanggang dito lang ang ating collective reading. I hope and pray, my dear, na nakatulong sa iyo ang ginawa natin na collective reading. Always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.